Itong lugar po kung makikita natin ay saglit na pahinto at napakaganda dito ng mga tanawin. Sa baba ito ng Sigsag Road. Sa taas yung sinasabing Bitukang Manok sa Quezon Province area. Nandito tayo ngayon para magpahinga kaunti. Ay nagta-travel papunta ng Manila galing Bisaya. Kaunting bakasyon muna sa ating ngayon exploration. Napakaganda itong lugar dito sa pa-picture, no? Marami dito humihinto. Kung makikita natin ito sa baba, dito dumadaan yung mga sasakyan na mga heavy equipment. Kasi sa taas, mga private vehicle lang ang pwede doon dumaan. Dito yung mabibigat ang dala na mga heavy equipment or sasakyan. Ito yung mga parang taniman ng mga palay. Kung galing tayo sa Bisaya, madadaanan natin itong lugar papuntang Manila. Ngayon dito sa lugar na ito sa Gumaka, Quezon, kung makikita natin ito sa gilid ng dagat, ay napakaganda na wala siyang alon. Dati napakalakas diyan ng hampas ng dagat sa seawall. Ito ay yung isla ay Quezon na rin ito sa Gumaka. Makikita natin napakalinaw ng dagat na napakabanayag ang alon. Dito sa gilid maraming nakaparking at kumakain sila ng galing sa Manila, galing sa Bisaya, diyan talaga silang lalapag. Ito ay dito daw noon nag-beach landing ng World War II yung mga Japanese sa Quezon. Dito sila lumapag ang kanilang mga or nagdaong ang ibang barko ayon sa ating pananaliksik. At yan napakaganda, medyo clear ang tubig. Napakaganda maligo dito mga ka-discover. So dito ay may kaunti muna tayo selfie habang yung sasakyan ay pinapalamig. Dahil napakaganda itong mga lugar kung dadaanan natin ito galing tayo sa Bisaya pa Manila. Ito dati ng mga pababa ito sa Quezon pa ay mga butas-butas ang mga daanan. Ngayon okay na medyo plain na siya or nilagyan na ng espalto. Dati ang hirap diyan dumaan. Kinubira nila ito ng mga nilandscape na ito kasi dati nagbabar down dito yung mga mga bundok na pwede matabunan diyan ang daanan dahil nga sa pakabilaan siya ay bundok mga ka-discover. Kung makikita natin itong paakyat, mayroon pang mga butas-butas dahil nga sa ulan. Pag mga heavy equipment ang dumaan, talagang masisira ang daanan kaagad. Dahil sa bigat, kailangan ay dahan-dahan dito sa mga pagdaan dahil may mga butas hindi naman mahirap or malalalim kundi slight lang na espalto ito. Ganun talaga pag dumaan ang mga mabibigat na mga truck, mga ganyan. So ito ngayon maganda na pababa.
medyo hapon na at mabagal na lang ang takbo ko dito dahil walang kapalitan na drivers. Medyo masakit na ang likod. Dito may nakita tayo nga landslide, mga ka-discover. So ito ang delikado sa daanan. Pag napatapat yung sasakyan natin, ay sigurado matamaan. Bago lang ito, mga ka-discover. So ang technique diyan, pag dumaan tayo sa mga bulubundukin, medyo tayo sa gitna. Para pag mag-landslide man, patakbo ka agad ng mabilis para hindi matamaan ng mga ibang bato na mag-landslide. Yun ang delikado pag panay ang ulan. Kaya tip lang sa ibang mga ating paglalakad or paglalakbay ay sa gitna dumaan tayo kasi malapad man yung daanan para sakaling mag-erosion o mag-landslide makaka-escape ka agad. So hapon na at hindi pa kami nakakarating sa Manila, ay ito'y ibang mga driver na sila ay mabilis magpatakbo dahil siguro ko hinahabol din nila yung oras or trabaho, mga ka-discover. Ako dito ay dahan-dahan lang magpatakbo dahil nga sa walang kapalitan na driver. So sa mga mabilis naman magpatakbo, iba, nasa kanila yon. Pero mas maganda yung hindi masyadong mabilis para safety tayo sa ating paglalakbay. So marami kami dito na-encounter o sakuna sa daanan, mayroon mga accident or incident, ganun. Hindi namin pinicturean dahil nai-report na po yun sa mga mamamahayag. Kaya sa daanan, kahit tayo ay nagmamadali, mas maganda yung insakto lang yung pagpatakbo at makakarating din tayo sa patutunguhan, mga ka-discover. At ito ay medyo madilim-dilim na, kung saan ay tuloy pa rin ang biyahe pa Manila dahil sa layo. Ang iba nga diyan ay dalawang driver sa mga bus. Mahirap talaga pag mag-isa lang, pahinga lang lagi. Tapos mag-idlip sa daan at pagka-recover naman, kapi lang ng yung matapang ang sandata sa pagdadrive, mga ka-discover. Hanggang dito na lang si Green Discovery at sa susunod naman muli na ating paglalakbay at marami po salamat.